Paano nagsimula ang World War II, ang digmaang humila sa halos buong mundo at kumitil sa buhay ng milyon-milyong tao. Ang kwentong ito ay isang educational explanation tungkol sa mga pangyayaring humantong sa World War II at kung bakit hindi ito agad napigilan. Hindi ito nagsimula dahil biglang nagising si Adolf Hitler isang umaga at nagpasyang lusubin ang Poland. Nagsimula ito sa mga problemang naiiwan ng unang malaking digmaan. Noong 1914 hanggang 1918, naglaban-laban ang malalaking kapangyarihan sa tinatawag nating World War I. Nawasak ang mga lungsod, bumagsak ang mga imperyo, at milyon-milyong sundalo at sibilyan ang namatay. Nang matapos ang labanan, Germany at ang mga kakampi nito ang itinuring na natalo. Noong 1919, nilagdaan ang Treaty of Versailles. Sa kasunduang ito, pinanagot ang Germany sa malaking pinsalang dulot ng digmaan. Kailangan nitong magbayad ng reparations o malaking kabayaran. Nabawasan din ang teritoryo nito, nilimitahan ang laki ng hukbo, at ipinagbawal ang ilang uri ng kagamitang militar. Para sa mga bansang nanalo, paraan ito upang pigilan ang Germany na muling maging banta. Pero para sa maraming German, pakiramdam nila ay pinahiya, pinarusahan, at sinisi ang kanilang buong bansa. Marami rin ang naniniwalang hindi talaga natalo ang kanilang hukbo sa battlefield. Kumalat ang maling ideya na ipinagkanulo lamang sila ng mga politiko, Hudyo, komunista at iba pang grupong ginawang scapegoat. Ginamit ng mga ekstremistang grupo ang galit na ito para kumuha ng suporta. Isa sa kanila ang Nazi Party ni Adolf Hitler. Ipinangako ni Hitler na ibabalik niya ang lakas, dangal, trabaho at teritoryo ng Germany. Pero hindi pa sapat ang galit upang mailagay siya sa kapangyarihan. Kailangan pa ng isang malaking krisis. Noong 1929, bumagsak ang stock market sa United States at kumalat ang Great Depression sa maraming bansa. Nagsara ang mga negosyo, nawala ng trabaho ang milyon-milyong tao at dumami ang nagutom at nawala ng pag-asa. Matinding tinamaan ang Germany. Habang humihina ang tiwala sa demokratikong pamahalaan, dumami ang naniwala sa mga lider na nangangakong mabilis at matapang na solusyon. Sinisi ng mga Nazi ang mga Hudyo, komunista, demokratikong politiko at Treaty of Versailles sa mga problema ng Germany. Hindi totoo ang marami sa kanilang mga paratang. Pero sa panahon ng takot at kahirapan, madaling kumalat ang propaganda kapag simple ang sagot nito sa komplikadong problema. Noong January 1933, naging Chancellor ng Germany si Adolf Hitler. Hindi niya agad nakuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang simpleng military takeover. Nakarating siya sa gobyerno sa gitna ng political crisis, election gains, propaganda, karahasan at desisyon ng mga konserbatibong leader na akala nila ay makokontrol nila siya. Pero nang makapasok siya sa kapangyarihan, mabilis niyang winasak ang demokratikong sistema. Ipinagbawal o pinahina ang mga kalaban sa politika. Kinontrol ang media, pinalawak ang propaganda, at ginamit ang takot upang gawing diktadura ang Germany. Ipinakita ng Nazi government na may mga mamamayang mas mahalaga raw kaysa sa iba. Ang mga Hudyo, Roma, taong may kapansanan, political opponents at iba pang grupo ay inalisan ng karapatan at inuusig. Kasabay nito, nagsimulang muling magpalakas ng hukbo ang Germany. Malinaw itong paglabag sa Treaty of Versailles. Gumawa ang Germany ng mas malaking army at air force at naghanda para sa pagpapalawak ng teritoryo. Bakit hindi ito agad pinigilan ng Britain at France? Dahil sariwa pa sa isip ng mga tao ang kasindak-sindak na World War I. Marami ang ayaw ng maulit ang ganoong digmaan. May mga leader ding naniniwalang masyadong mabigat ang ilang kondisyon ng Treaty of Versailles. Iniisip nilang baka titigil si Hitler kapag naibigay ang ilan sa kaniyang hinihingi. May isa pang problema. Mahina ang League of Nations, ang organisasyong itinatag upang pigilan ang susunod na malaking digmaan. Wala itong sariling hukbo. Hindi rin kasapi ang United States at madalas ay nakadepende ito sa mga bansang ayaw namang magsimula ng panibagong digmaan.
Habang abala ang Europe sa pagharap sa Germany, may lumalawak na ring digmaan sa Asia. Noong 1931, sinakop ng Japan ang Manchuria sa hilagang silangang China. Kinundina ito ng League of Nations pero hindi nito napilit ang Japan na umatras. Sa halip, umalis ang Japan sa League at ipinagpatuloy ang pagpapalawak nito. Noong 1937, lumawak ang labanan sa pagitan ng Japan at China. Sinakop ng Japanese forces ang malalaking lugar at maraming sibilyan ang nakaranas ng matinding karahasan, pagkawasak at paglikas. Kaya para sa maraming historian, ang digmaan sa Asia ay nagsimula bago palusubin ang Poland. Samantala sa Europe, nais din ni Benito Mussolini na gawing makapangyarihang imperyo ang Fascist Italy. Noong 1935, sinalakay ng Italy ang Ethiopia. Muli, hindi napigilan ng League of Nations ang agresyon. Napansin ng Germany, Italy at Japan na maraming bansa ang kumokondena sa kanila pero kakaunti ang handang gumamit ng puwersa upang pigilan sila. Kung naiintindihan mo na nga ngayon kung paano unti-unting nabuo ang panganib, i-follow ang Johan Explains dahil hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Noong 1936, ipinadala ni Hitler ang mga sundalo sa Rhineland. Ito ay bahagi ng Germany na dapat ay walang German military ayon sa mga kasunduan pagkatapos ng World War I. Delikado ang hakbang na ito para kay Hitler. Hindi pa handa ang kaniyang hukbo para sa malaking digmaan. Kung mariing kumilos ang France at Britain, posible sanang umatras ang Germany. Pero walang malaking military response na nangyari. Para kay Hitler, malinaw ang mensahe. Maaari siyang sumubok ng mas malaki. Noong March 1938, isinama ng Nazi Germany ang Austria sa tinatawag na Anschluss. Ipinagbawal ng mga kasunduan pagkatapos ng World War I ang pagsasanib ng Germany at Austria. Pero hindi pa rin ito humantong sa malaking digmaan. Pagkatapos, hiniling ni Hitler ang Sudetenland. Bahagi ito ng Czechoslovakia na maraming German-speaking residents at may mahahalagang depensa at industriya. Nagbanta si Hitler na gagamit ng puwersa. Nagtipon ang mga leader ng Germany, Britain, France at Italy sa Munich noong September 1938. Hindi nakasali ang Czechoslovakia sa pangunahing desisyong tumukoy sa kapalaran ng sarili nitong teritoryo. Pinayagan si Hitler na kunin ang Sudetenland kapalit ng pangakong wala na siyang hihingin pang teritoryo. Tinawag itong Munich Agreement. Bahagi ito ng policy of appeasement. Layunin nitong umiwas sa panibagong malaking digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang konsesyon kay Hitler. Maraming ordinaryong tao ang natuwa dahil inakala nilang nailigtas ang kapayapaan. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, sinira ni Hitler ang pangako. Noong March 1939, sinakop ng Germany ang natitirang bahagi ng Czech lands. Hindi na ito simpleng pagsasama ng mga German-speaking people. Malinaw na itong pagkuha ng teritoryong hindi German. Dito napagtanto ng Britain at France na hindi titigil si Hitler dahil lamang sa kompromiso. Ang susunod niyang target ay Poland. May alitan ang Germany at Poland tungkol sa lungsod ng Danzig at sa Polish Corridor. Pero ang tunay na layunin ni Hitler ay mas malawak kaysa pagbawi ng isang lungsod. Nais niyang palawakin ang German Empire at kumuha ng lupain sa silangan. Alam ni Hitler na maaaring ipagtanggol ng Britain at France ang Poland. May isa pa siyang inaalala. Ayaw niyang sabay na labanan ang mga bansa sa kanluran at ang Soviet Union sa silangan. Kaya gumawa siya ng kasunduang ikinagulat ng mundo. Noong August 23, 1939, lumagda ang Nazi Germany at Soviet Union sa German-Soviet Non-Aggression Pact. Nangako silang hindi agad maglalaban, pero may lihim na bahagi ang kasunduan. Pinaghatian nila ang mga lugar sa Eastern Europe, kabilang ang Poland, sa kani-kanilang sphere of influence. Kahit magkaaway sa ideolohiya ang Nazi Germany at Soviet Union, pansamantala silang nagtulungan para sa sarili nilang interes. Nawala ang takot ni Hitler na agad siyang haharap sa digmaan sa dalawang direksyon. Ngayon, nakahanda na siyang umatake sa Poland. Bago ang pagsalakay, gumamit ang Nazi regime ng propaganda at peking dahilan upang palabasing Germany
ang biktima. Isa sa pinakakilalang insidente ang stage attack sa isang German radio station malapit sa border. Ginamit ito upang palabasing Polish forces ang unang umatake. Pero bahagi ito ng planong magbigay ng dahilan sa isang pagsalakay na matagal nang inihahanda. Noong madaling araw ng September 1, 1939, sinalakay ng Germany ang Poland. Tumawid ang mga sundalo, tangke at sasakyang militar sa border. Binomba ng German aircraft ang mga target at mabilis na pinutol ang komunikasyon at paggalaw ng Polish forces. Madalas tawagin ang ganitong mabilis at coordinated na paraan ng pag-atake na blitzkrieg o lightning war. Pero hindi ibig sabihin na iisang simpleng teknik lamang ang nagpanalo sa Germany. Nakatulong din ang paghahanda, air power, mobile forces, surprise at mga pagkakamali at limitasyon ng mga kalaban. Nagbigay ng ultimatum ang Britain at France sa Germany. Hiniling nilang itigil nito ang pagsalakay at umatras mula sa Poland. Tumanggi si Hitler. Noong September 3, 1939, nagdeklara ng digmaan ang Britain at France laban sa Germany. Ito ang karaniwang kinikilalang simula ng World War II sa Europe. Pero hindi agad nakatanggap ang Poland ng sapat na direktang tulong upang mapigil ang German invasion. Habang nakikipaglaban ang Polish forces sa kanluran, dumating ang panibagong panganib mula sa silangan. Noong September 17, 1939, sinalakay din ng Soviet Union ang silangang bahagi ng Poland. Naipit ang Poland sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang linggo, bumagsak ang organisadong Polish resistance bagamat nagpatuloy ang paglaban ng maraming Polish soldier at civilian sa ibang paraan. Pinaghati ng Germany at Soviet Union ang Poland. Pero ang digmaan ay hindi nanatili sa Poland. Noong 1940, sinalakay ng Germany ang Denmark at Norway. Pagkatapos ay sinalakay nito ang Netherlands, Belgium, Luxembourg at France. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumagsak ang France. Naiwan ang Britain na pangunahing lumalaban sa Nazi Germany. Sa Western Europe, sumali rin ang Italy sa digmaan bilang kakampi ng Germany noong June 1940. Samantala, patuloy ang pagpapalawak ng Japan sa Asia. Nais nitong magkaroon ng mas malaking kontrol sa lupain, langis, goma, mineral at mga rutang pandagat. Habang lumalala ang tensyon, nagpatupad ang United States at ibang bansa ng mga economic restriction laban sa Japan. Nakita ng Japanese leadership na kailangan nitong pumili. Maaari itong umatras mula sa pagpapalawak o kumuha ng mga bagong teritoryong may mahahalagang resources. Pinili nito ang mas mapanganib na landas. Noong December 7, 1941, inilunsad ng Japan ang malaking pag-atake sa American Naval Base sa Pearl Harbor na nagtulak sa United States na direktang pumasok sa digmaan. Halos kasabay nito, nagsimula rin ang pag-atake ng Japan sa iba pang lugar sa Asia at Pacific. Kabilang dito ang Pilipinas, Hong Kong, Malaya, Guam at iba pang teritoryo. Kinabukasan, nagdeklara ng digmaan ang United States laban sa Japan. Makalipas ang ilang araw, nagdeklara rin ng digmaan ang Germany at Italy laban sa United States. Dito, naging ganap na konektado ang malalaking digmaan sa Europe, Africa, Asia, Atlantic at Pacific. Kaya hindi isang tao, isang kasunduan o isang pagsalakay lamang ang dahilan ng World War II. Nagsama-sama ang galit mula sa World War I, kahinaan ng Treaty of Versailles, Great Depression, propaganda, racist, dictatorship, militarism, imperial ambition, at kabiguan ng ibang bansa na maagap na pigilan ang agresyon. May pananagutan si Hitler at ang Nazi regime sa sadyang pagplano at pagsisimula ng agresibong digmaan sa Europe. Pero nakatulong din sa paglawak ng panganib ang agresyon ng Fascist Italy at Imperial Japan. Ang appeasement ay hindi ginawa dahil gusto ng Britain at France na lumakas si Hitler. Ginawa ito dahil desperado silang umiwas sa isa pang digmaan.
Pero ipinakita ng kasaysayan na ang kompromiso ay hindi laging nagdudulot ng kapayapaan kapag ginagamit lamang ito ng agresibong leader upang maghanda para sa susunod na pag-atake. Hindi rin sapat ang international organization kung walang pagkakaisa at kakayahang ipatupad ang mga desisyon nito. At kapag pinahintulutan ang propaganda na gawing kaaway ang isang buong grupo ng tao, nagiging mas madaling tanggapin ng lipunan ang diskriminasyon, karahasan at digmaan. Ang World War II ay hindi biglang sumabog mula sa wala. Unti-unti itong nabuo habang ang bawat paglabag, pagsalakay at kasinungalingan ay hindi sapat na napigilan. Hanggang dumating ang sandaling napakalaki na ng apoy para mapatay ng hindi nadadamay ang buong mundo. Ikaw, sa tingin mo, saang bahagi pa sana maaaring napigilan ang World War II? Sa Treaty of Versailles, sa pag-anggat ni Hitler sa Rhineland o sa Munich Agreement? Tuklasin natin ang mga bagay na hindi mo akalaing may paliwanag. Follow Johan Explains at kita-kits sa susunod na video.